Iba na ang sitwasyon namin ngayon. Para sa akin ay wala na siyang karapatan sa anak ko. Simula noong naghiwalay kami. Pinabayaan niya ako noon. Wala siya noong mga panahong naghihirap ako sa pagdalang tao ko hanggang sa mga anak ko. Nakaya ko ng 3 taon na kami lang ni John at kakayanin ko na wala siya. Hindi namin siya kailangan. So, your son's name is John? Anya. Pinaglaro niya ang daliri sa ibabaw ng table habang nakatingin sa labas ng restaurant. Tila ba kay ilalim ng iniisip niya. But you said that you two broke up at hindi niya nalaman na buntis ka. So why are you so upset with him? Dahil pinagbintangan niya ako ng bagay na hindi ko ginawa. At nasaktan ako. Hanggang ngayon naniniwala pa rin siyang niloko ko siya at nasasaktan pa rin ako. Hindi ko na magawang ituloy ang kwento dahil baka malagay sa alanganin ang trabaho ko. Muli, inapahugot ng malalim na hininga si Sir Luke. Tinitigan niya ako at hindi ko mapangalanan ng emosyon na nakalatag sa kanyang mukha. Aliyah, paano kung alisin mo sa usapan ng tungkol sa inyo ni... Ano pangalan ng ex-boyfriend mo? James. Pagsisinungaling ko. Kliyente niya si Josh at wala akong balak na ipaalam sa kanya na ito ang ama ni John. Mahirap na at baka malaman pa niya ang tungkol sa Click It. Tumikim siya sakay tinuloy ang tanong. Paano kung alisin mo sa usapan na nangyari sa inyo ni James at isipin mo lang ay ang ikabubuti ng anak mo? Masasabi mo pa rin bang hindi tama na makilala ng anak mo ang ama niya? Na hindi niya kailangan ang ama niya? Hindi ko nakasagot. Sino bang anak ang hindi naghanap ng ama o ina? Sino bang anak ang hindi nangangailangan ng magulang? Sa sinasabi ni Sir Luke ay mas lalo ko naguguluhan. Mas lalong nadaragdagan ng mga tanong at takot ko. Pagiging selfish bang may tuturing kung ipagkakait ko ang anak ko kay Josh? Si Josh ba ang pinarurusahan ko sa ginagawa ko o ang sarili kong anak? I am sorry, Aliyah. Hindi ko sinasabing mali ka sa desisyon mo. Kahit ako, I have no idea what is right and wrong in this situation. I was just trying to be reasonable. Baka sakaling kapag nakausap kita, maintindihan ko rin ang nararamdaman ng asawa ko. May paliwanag ko sa kanya na hindi ko intensyon ng saktan o agawin ng anak namin. Gusto ko lang magpakaama sa anak namin. Gusto kong makilala niya ako. Na lumaki siyang may kinikilalang ama dahil hindi ko naman siya itinatanggi. Ayokong isipin ng anak ko na tinalikuran ko siya pero hindi yun maintindihan ng asawa ko. That was so unfair on my part. Wala akong planong saktan o agawin sa kanyang bata. Hindi ko magagawa yun gayong sila ang matagal nang magkasama. I respect her so much dahil pinalaki niyang anak namin kahit wala ako sa tabi nila. Pero ang hirap niyang paliwanagan ngayon. Alam kong mas malaking rason kung bakit ayaw niya ipakita sa akin ang anak ko ay dahil galit pa rin siya sa akin. Naalala ko ang mga sinabi ni Josh sa akin noon. Tulad ni Luke ang hinihiling niya. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong panigan ang asawa ni Sir Luke ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Aliyah, paano kung yun din ang gusto ng ama ni John? Gusto lang din niyang tulungan ka at ang anak niya. Sir Luke, hindi mo naiintindihan. Ayaw sa akin ng pamilya niya at gusto ko lang protektahan ng anak ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Maya-maya ay naging malamlam ang mga mata niya at bagsak ang balikat nang muli akong balingan. I understand. I'm sorry kung pakiramdam mo'y nangihimasok ako sa sitwasyon niyo. Hindi ko sinasadya. Siguro nga ay wala ng pag-asa na maunawaan ako ng asawa ko. No, sir. Okay lang namang pag-usapan. Sagot ko. Muling napabuntong hininga si Sir Luke. Ang akin lang naman. Dapat ay isang tabi ng asawa ko ang personal niyang galit sa akin kapag anak namin ang pag-uusapan. Nang sulyapan ko siya'y nabasa ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Para bang hirap na hirap siya sa sitwasyon niya. Do you still love her? Naisipan kong itanong. I'm sorry? Ano sinabi mo? Ulit na tanong niya. Mukhang hindi niya naintindihan ang tanong ko dahil kay lalim ng iniisip niya. Ang asawa mo? Mahal mo pa ba siya? Lakas loob na ulit ko. Nanlaki ang mga mata niya saka sandali nag-isip. No, I don't think so. I only want my daughter. Siya na lang iniisip ko. Hindi ko maiwasang masaktan sa naging sagot niya kahit pa nga hindi ko naman kilala ang asawa niya. Bakit? May bago ka na rin ba? Mapait na tanong ko. Nainis ako sa naging sagot niya. Asawa niya ang pinag-uusapan namin. Sumumpa siya sa altar na mamahalin ng asawa hanggang kamatayan pero ngayon ay sinasabi niyang hindi na niya ito mahal. What? That is a ridiculous question. We honestly tried to save our marriage. But I don't think we could fix our marriage.
A lot has happened and she is now furious at me. Baka may ginawa kang kalokohan noon. Wala sa loob ng komento ko. Huli na bago ko napigilan ang bibig. Hindi siya umimik at naunawaan ko nang ayaw niyang pag-usapan ng nakaraan nila ng kanyang asawa. So, if you are my wife, anong kailangan ko sabihin para mapapayag kitang makilala kong anak ko? Bigla ay tanong niya. Muli ay nahaluan ng lungkot ang boss niya. Mataman ako nag-isip. Ano nga ba? Makiusap ka sa kanya. Ipaliwanag mo sa kanya na hindi mo kukunin ang anak niya at hindi mo sisirain ang pagtingin ng anak niya sa kanya. Alisin mo ang mga takot niya. Yun lang alam kong pwede mong gawin at sabihin dahil yun din ang alam kong kailangan ko ngayon. Mahinang sabi ko. Tumango si Sir Luke. Itunoon niya ang mga mata sa labas habang matama nag-iisip. Thank you, Aliyah. Kakausapin ko siya ulit. I'm hoping she'll listen to me. Bulong niya. I'm hoping she'll listen to me. Sir Luke's words have an impact on me. Ganun din ba si Josh ngayon? Humihiling din ba siya na sana ipakinggan at unawain ko siya? Ayaw tanggapin ng puso ko na basta na lang siyang pagbigyan sa hiling niya na makilala si John. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang anak ko, ay ayoko maging makasarili. Hanggang sa naghiwalay na kami ni Sir Luke at nakauwi na ako, iniisip ko pa rin ang mga sinabi niya. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Ang sabi nila ay handang gawin ng ina ang lahat para sa anak. Katangahan mang maituturing ngunit nagdesisyon na ako para na rin sa ikapapanatag ko. May karapatan si Josh kay John at gayon din si John sa kanya. Handa akong lunukin lahat ng salitang aking binitawan noon. Sumumpa akong kailanman ay hindi bibigyan si Josh ng pagkakataon na makilala ang anak namin. Ngunit handa akong bawiin lahat ng iyon. Isa lang sisiguraduhin ko, ang hindi kailanman makaramdam ang anak ko ng pang-aalipusta buhat sa pamilya ng sarili niyang ama. What? Are you insane? Bakit ipakikilala mo ang anak mo sa lalaking iyon? Mataas ang boses ni Jade. Kanina ay inaya niya akong lumabas at agad ako nagpa-unlock. Baka sakaling sa paglabas namin ay maipahinga ko ang aking magulong isipan. Hindi ko naman akalain na sa isang bar ako dadalhin ni Jade. I can tell she is a regular here. She is very familiar with the place and is treated as a VIP here. Sunulyapan ko siya na napapailing habang nakamasid sa akin. Sa ayos niya ay hindi mo mapagkakamalang may anak na siya. She looks gorgeous with her dangling earrings and red lips. At ngayon nga ay sinabi ko sa kanya ang desisyon ko at nakikita ko kung gaano siya kadismayado. Jade, nakapag-desisyon na ako. Pagod na din ako kakaisip. Pumapayag na ako para tapos na. Sagot ko. Nabitin sa ere ang akmang pag-inom niya ng alak. She gave me a puzzled look. Why? Dahil napapagod ka na kaya mo ipakikilala si John sa daddy niya? Ganun ka lang kabilis bibigay sa gusto na lalaking yun? Hindi lang yun ang dahilan ko. Sagot ko. Ano? Iritadong tanong niya. Sumisi muna ako ng alak bago nagsalita. I realized I was being selfish. My decision is solely based on my personal feelings. Na ang totoo ay may galit ako kay Josh kaya ayoko makilala niya si John. Yun ang parusa ko sa kanya. Kaya lang ngayon na alam na niya ang tungkol sa anak namin. Natatakot ako na baka sa pagganti ko, tinatanggalan ko naman ang karapatan ng anak ko na magkaroon ng ama. Sagot ko. I kept my gaze fixed on Jade. Carefully observing her reaction, she was stunned. It's almost as if what I said resonated with her. Maya-maya nagkibit balikat siya. Hindi kailangan ng daddy ng anak ko. Magkaiba tayo, Aliyah. Ipinagpalit ng asawa ko ang pinagsamahan namin sa isang babae. Kaya wala na siyang karapatan sa amin ng anak ko mula noong umalis siya sa buhay namin. Sagot niya. Mukhang mahirap nang mapabago ang isip ni Jade. Galit na galit siya sa asawa at ayoko naman panghimasukan ang desisyon niya. Lalo pat hindi ko naman alam ang kanilang kwento. Marahil ay marami na nga nangyari sa kanila. Hanggang sa nauwi sila sa hiwalayan. Jade, I'm not sure I'm making the right decision either. Natatakot pa rin ako. Paano ko mas lalo lang magulong tahimik na buhay ng anak ko? Ikakasal na si Josh doon sa babaeng mahal niya. Malungkot na sambit ko. Josh? Ulit na tanong ni Jade. Your ex-boyfriend look familiar. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Komento niya na agad na nagpakaba sa akin. Sa kilos ni Jade ay halatang galing din siya sa may sinabing pamilya. Hindi kaya na-meet na niya si Josh noon? Anyway, ikakasal na pala siya.
Wouldn't it make matters more complicated? Hindi ko din alam. Isa pa yan sa iniisip ko. Sagot ko. I tried my hardest to ignore the pain in my heart. I tried not to acknowledge it, but I failed miserably. My tears started to burn my eyes. Bakit masakit pa rin? Ilang beses na ba ako nangakong kakalimutan na siya? Pero heto at may kurot pa rin sa aking puso sa tuwing may isip ko na may mahal na siyang iba. Na ang anak ko na lang ang gusto niya. At alam ko isang kabaliwan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi. Baka nadadala lang ako sa sitwasyon. Baka dahil iniisip ko siya palagi, kaya ako nagkakaganito. May mahal na siyang iba, kaya dapat ko isantabi kung ano man ang namamagitan sa amin noon. I don't want my son to suffer, Jade. I don't want to be haunted by what-ifs when I'm old. Baka kapag tumanda ako, mapuno ko ng mga katanungan. Karapatan niyang makilala ang ama niya. Isa pa, alam ko may mga bagay na kayang ibigay si Josh sa kanya na hindi ko kayang ibigay. Kaya kahit pakiramdam ko'y dehado ako, sige lang. Iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para kay John. Mahabang paliwanag ko. I'm not sure if I'm trying to convince Jade or myself. Well, I really hope you're doing the right thing. It's your life, at ayoko namang manghimasok. Sa huli ay sambit niya. Right, buhay ko ito, at sa huli ay ako pa rin ang masusunod. Pero ang problema ay paano ko makakausap si Josh? Paano ko sasabihin sa kanyang pumapayag na ako? Ni hindi ko alam kung paano siya makakausap. Kung mabuting tao naman si Josh, why not? Unlike my husband. Ani Jade na halatang iritasyon. Itinoon niya ang mga mata sa maliit na stage na nakaset up sa bandang unahan ng bar. Para bang nagbabalik tanaw siya sa nakaraan. Ang daming naghahabol sa akin noon. Sa manloloko pa ako nahulog. Tom, cheater. Bulong niya at hindi ko alam kung matatawa ako o ano dahil damandam ako ang galit niya. Sino ba kasang asawa mo? Curious na tanong ko. Ano bang klase ng taong asawa niya at mukhang lampas langit ang galit niya? I used to call him Mr. Green. Green. Kaya akala ko pulos green flag. Inis pa rin na sambit niya. What? Inisang lagok ni Jade ang natitirang laman ng kanyang glass saka nagsalita. Mali pala ako. He is arrogant and greedy. Mas mahalaga sa kanyang pera. Pulos na ng trabaho para magkaperang nasa isip niya. At ang mas masakit, niloko niya ako. Ramdam ko unti-unting umahon ng galit niya. That jerk is now successful though. You don't understand why cheaters and bad men like him are still rewarded with good fortune. He has the title, a brilliant mind, and a successful career. Dapat sa kanila malugi sa negosyo. Bawian ng blessings dahil sa mga kasalanan nila. He cheated on you? Sa ganda mong niya, nagawa pa niyang magloko? Exactly! Sa ganda kong ito, ipinagpalit pa ako. Sang-ayon ni Jade at lihim ako napangiti. Muli siyang umorder ng inumin at nagsimula na akong magpanik. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Never! Anya, Jade, mukhang napaparami na ang naiinom natin. Umuwi na kaya tayo? Pag-aaya ko sa kanya. Pasado 10:00 na rin ang gabi at kapag nagtagal pa kami dito ay baka tuluyan na siyang malasing. Binalingan niya ako sa kasinuyod ng tingin. Bakit? Lasing ka na? Gusto ko matawa sa tanong niya. Tinatanong niya ako kung lasing na ako gayong siya itong namumungay na ang mga mata. Oo inaantok na ako. Sagot ko na lang. Mukhang si Jade yung tipo ng babae na hindi magpapatalo. Pihadon tatanggi siya kung sasabihin kong lasing na siya. Okay, let's go. Maaga pa nga pala ako bukas. Anya, nakahinga ako ng maluwag, nandamputin na niya ang bag at kinuha buhat doon ang susi ng sasakyan. Mabuti na lang at mabait. Dinampot ko din ang bag at binunot ang wallet ngunit mabilis niya akong pinigilan. Stop. I'll pay. Ha? Pero Jade, don't you dare, Aliyah. Ako ang nagiya sa'yo na lumabas. Anya na ikinumpas ang mga kamay. Nagbabanta ang boses maging ang mga tingin niya sa akin kung kaya hindi na ako nakipagtalo. Binayaran niya ang bill namin at pagkatapos ay magkasabay na kaming nagtungo sa parking. Hindi naman kalayuan ang lugar na aming pinuntahan kaya halos 15 minuto lang ay nasa tapat na ako ng apartment. Thank you, Aliyah. Next time ulit. Nakangisi niyang baling sa akin. Sure. Bye, Jade. Thank you at mag-iingat ka. Paalam ko sa kanya saka umibis na ng sasakyan. Bumusina pa siya bago muling pinharurot ang sasakyang papalayo. Ako naman ay kinapaan susi ng apartment buhat sa slim bag na dala.
Halos mapatalon ako sa takot nang bigla ay may magsalita sa likuran ko. My mouth dropped open when I noticed Josh standing behind me. Josh? Buong pagtatakam tanong ko. Kinusot ko ang mata dahil baka nagkakamali lang ako ngunit totoong nasa harapan ko siya ngayon sa ganitong oras ng gabi. Bakit ka nandito? I'm sorry. Sa halip ay sagot niya. Bigla ako nailang. He is staring at me intently. I focused my gaze on his dark eyes. It was pitch black, but I could make out a flicker of light that seemed to be dancing mournfully in them. I'm not sure. Perhaps the light from the lamppost nearby is contributing to the depressing atmosphere. I could sense his longing. Hindi ko may paliwanag ang lungkot ng paligid. Bakit ganoon siya makatingin? I averted my gaze to avoid his stare. Hindi ko gusto ang itinatakbo ng isip ko. I'm reading his actions so much that I'm giving meaning to everything he does. Bakit? Malamig na tanong ko. Nang sulyapan ko siya ay nakatitig pa rin siya sa akin kaya muli ko siyang talikuran at ipinagpatuloy na ang pagbukas ng pinto. For coming here at this hour. Bulong niya sa likod ko. Pakiramdam ko'y nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok dahil sa liit ng distansya sa pagitan namin. You smell like alcohol. Where have you been? Kailan ka pa natutong uminom? Napakunot ang noo ko sa tanong niya. Why is he asking? Ano naman pakialam niya kung uminuman ako? Nang mabuksan ko ang pinto ay nilangon ko siya. Hindi naman siya mukhang lasing. Bakit parang wala siya sa sarili ko magtanong? Nalimutan na ba niya ang ginawa ko sa kanya noong huli kami mag-usap? Matagal na. Bakit mo tinatanong? Hindi ko maiwasang magtaray. Nothing. Sorry for asking. Hingi niya ng paumanhin nang mapansin ang tingin ko sa kanya. Hindi ako sanay sa Josh na kaharap ko ngayon. Para siya yung dating Josh na nagmamahal sa akin, ngunit matagal ko nang tinanggap na wala na siya. You see, Aliyah, I tried. Sinubukan kitang unawain pero hindi ko talaga kayang hinihiling mo. Walang oras na hindi sumagi sa isip ko si John. Kayong dalawa. Please, pumapayag na ako. Naibulalas ko. Nabitin sa ere ang sasabihin niya. A look of shock and disbelief spread across his face. Samot-saring emosyon ang dumaan sa kanyang gwapong mukha. Pagkatapos ay nagtubig ang mga mata niya. Really? Are you sure? Nauutal na tanong niya. Yes. Sagot ko. My voice is trembling from nervousness. Pero ikaw lang muna, Josh. His mouth opened as if he were about to say something, but he decided to stay silent. Hindi pa ako handang ipakilala si John sa pamilya mo. Ayokong mabigla siya. Isa pa, ay ipapaalam ko din muna kina nanay ang desisyon ko. Sure. Sagot niya. Bigla ay nakakailang ang mga tingin niya sa akin. Okay. Sagot ko. A long period of silence passed between us. I was suddenly at a loss for words. My heart is racing from the intensity of his gaze. He appeared lost, and his handsome face was filled with remorse. Should I speak first with your family? I'm sure they're mad at me as well. What will you say to them? Tanong ko. He was taken aback by my question. His eyes narrowed and he struggled to find words to respond. I'll ask for their forgiveness. Sagot niya, habang matamang na nakatitig sa akin. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya ngunit sa huli ako rin ang sumuko. Huwag na muna. Baka magbabago pang isip ko. Mahinang sambit ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Aliyah, thank you. Really, I mean it. Sambit niya. I just nodded, then avoided his gaze. The truth is, I wanted to cry. Gusto ko siyang sumbatan ulit ngunit pinigil ko ang sarili. Walang mangyayari kung patuloy kami magtatalo. I am doing this for John. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. I know. Malungkot na sagot niya. Tumango ako ulit saka tumalikod na. Sige Josh, inaantok na ako. Akman papasok na ako sa apartment nang muli niya akong tawagin. Nilangon ko siya at napansin ko ang pag-aalangan niya. Can I get your number? Nailang na tanong niya. Ako na may natigilan. Alam ko namang wala siyang ibig sabihin sa pagkuha ng number ko pero nag-aalangan pa rin ako. Sure. Napipilitang sagot ko.
Inabot ko ang cellphone niya at inilagay ko doon ang number ko. Kung papapasukin ko siya sa buhay ni John, dapat handa ako makasalamuha siya ng mas madalas. Handa akong kausapin siya hingil sa mga bagay tungkol sa anak namin. Sana lang ay tama ang desisyon ko. Sana ay handa ako sa mga posibleng mangyari. Sana sa pagkakataong ito'y magawa naman kami ni Josh na protektahan. Kahit si John lang. Na magangat ako ng tingin ay nahuli ko siya na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung ano meron sa kanya. Minsan na niya ako sinaktan pero heto ako at sumusugal muli. Automatikong bumilis ang tibok ng aking puso pagkarinig sa sasakyan na tumigil sa tapat ng bahay namin. Sinulyapan ko si nanay na noon ay kalmadong nakaupo sa sofa sa aming sala. Ang totoo ay kanina pa ako hindi mapakali dahil sa samot-saring emosyon na aking nararamdaman. Natatakot ako at kinakabahan sa maaaring mangyari ngayon. Noong isang linggo'y tinawagan ko si nanay para ipaalam ang kagustuhan ni Josh na makilala si John. Tinanong niya ako kung ano ang desisyon ko at inamin kong pumapayag ako. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga dahilan ko na matama naman niyang pinakinggan. Taliwas sa inaasahan ko, madali niyang tinanggap ang desisyon ko at ngayon nga ay plano ko ipakilala si Josh kay John. Magmula noong huli kami nagkausap ni Josh at kinuha niya ang cellphone number ko, ay nakailang tawag na siya sa akin. Pulos tungkol kay John lang naman ang pinag-uusapan namin at ngayon nga, araw ng Sabado, ang napagkasunduan naming ipapakilala ko siya sa bata. Kagabi pagkalabas ko sa trabaho ay bumiyahe ako dito sa aming probinsya. Mabuti na lang din at walang trouble si Sir Luke, kaya hanggang bukas pa akong mamamalagi dito. Isa din siguro sa dahilan kung bakit pumayag siya nang sabihin kong uuwi ako ng maaga kahapon ay dahil alam niyang ipapakilala ko na si John sa ama nito. Sa maliit na barangay malayo sa bayan kami nakatira at napakadalang ng sasakyan na nagpupunta dito. Liblib pa ang lugar kung kaya batid kong sasakyan na ni Josh ang narinig kong tumigil sa tapat ng bahay namin. Nandito kami ni nanay sa bahay namin habang si John ay nandoon kina Tita Eileen at kasama si Ate Eden. Hindi ko alam kung ano ang plano ni nanay kung bakit hindi niya muna pinapunta dito si John pero hindi ko naman magawang magtanong. Alam kong wala ako sa posisyon para makipagtalo kung ano man ang plano niya sa pakikipag-usap kay Josh. Siya na ba yun? Tanong ni nanay matapos na sumilip sa bintana. Sinulyapan ko din ang lalaking bumaba sa itim na sasakyan at mas lalong kumabog ang dibdib ko. Si Josh na nga iyon na nakasuot ng polo shirt at pantalon. His shirt's fabric clung to his toned muscles. The sight of him made my heart beat even faster, and I sighed in frustration at my heart's betrayal. Kumunot ang noon niya habang nakamasid sa mga magkakahanay na bahay. Malamang ay hinahanap niya kung alin ang bahay namin. Namataan ko din ang aming mga kapitbahay na pinagtitinginan siya, kaya mabilis akong lumabas ng bahay para salubungin siya. Josh! Tawag ko sa kanya. Nilingon niya ako at tila nakahinga siya ng maluwag pagkakita sa akin. Aliyah! Bati niya nang makahakbang papalapit sa akin. His expression mirrors my own, which is a mix of excitement and anxiety. Gusto ko daw munang makausap ni nanay. Pagbibigay alam ko sa kanya. He was stunned but quickly recovered. Okay, sagot niya. Muli ay nakakailang ang tingin niya sa akin. Hindi ko na malaman kung sa isip ko lang ba ang lahat o totoong tinititigan niya ako. Para bang inaalam niya kung ano ang nararamdaman ko sa ngayon. Kung kaya mabilis akong tumalikod at nagpatiunan na sa pinto. Marahil ako na talaga ang pinakabaliw na babae sa mundo. Paanong ako pa ang kinakabahan para sa kanya matapos ang ginawa niya sa akin? Pasok ka. Paanyaya ko sa kanya matapos buksan ang pinto. Mabilis ko din iyong isinarado dahil sa nagkumpulan namin mga kapitbahay na alam ko nakikiusyoso sa amin. Nay, nandito na po si Josh. Nailang natawag ko kay nanay. Nagangat si nanay ng tingin at napaawang ang bibig ko pagkakita sa seryoso niyang mukha. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kaseryoso. Maupo ka, Utoy. Anya sabay turo ng upuan sa harap niya. Her tone isn't exactly hostile, but it's not warm and fuzzy either. Good morning po, ani Josh, saka naupo sa upuan sa katapat ni nanay. Sa tangkad ni Josh, pakiramdam ko ay sinakop na niya ang kabuuan ng sala namin. Ako naman ay naiilang na naupo sa tabi ni nanay. Unti-unti parang bumibigat ang hangin sa paligid at nahihirapan akong huminga. Nay, sabi nitong anak ko,
ay gusto mo daw na makilalang apo ko? Ani nanay, bago pa man ako matapos magsalita. Sinulyapan ko si Josh na tumingin sa akin bago muling itinuon ang mga mata kay nanay. Opo. Bakit? Matapang na tanong ni nanay. Josh was caught off guard. He cleared his throat before answering. Gusto ko pong lumaki ang anak ko na may amang kinikilala. At umaasa po ako na sana'y hindi pa huli ang lahat. Hindi ko po talaga alam na may anak kami ni Aliyah. Gusto ko pong bumawi sa kanila. Ayoko lumaki si John at isipin niyang hindi ko siya tanggap. Na tinalikuran ko siya. Pinagmasdan ko si nanay na hindi man lang nagbagong expression. Si Josh naman ay nakikiusap at puno ng pag-aalala ang mga mata. Yun lang bang gusto mo? Hindi kaya natatakot ka lang na lumaking may galit sa iyo ang anak mo? Muling tanong ni nanay. Hindi po. Gusto ko po talagang makilala ang anak ko. Kahit na anong mangyari ay anak ko pa rin siya at mahal ko siya. Kahit hindi ko pa po siya nakakasama. Oh, paano naman ang anak ko? Bigla ay tanong ni nanay. Nanlaki ang mga mata ni Josh na napatingin sa akin. Ako naman ay hindi malaman kung ano magiging reaksyon. Tulad niya hindi ko inaasahan ang naging tanong ni nanay. Pinagmasdan ko siya na noon ay nahihirapang humanap ng mga salita para sagutin ang tanong ni nanay. Tila litong-lito siya. Sigurado ka ba na hindi masasaktan ang anak ko sa pagbibigay sa iyo ng pagkakataon na makilala ang anak mo? Alam mo naman siguro na hindi basta-basta ang hinihiling mo. Pero dahil sa sobrang bait nitong anak ko, ay pinagbigyan ka pa rin. Dugtong ni nanay. Pangako po na hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ito. Ikakasal ka na, di ba? Ano sabi ng mapapangasawa mo? Tanggap ba niya na may anak ka na? Sunod-sunod na tanong ni nanay. Tinitigan ko si Josh. For some reason, my heart is aching. I'm conflicted about whether or not I want to hear his response. Opo. Nagkausap na po kami ni Melody at tanggap niya si John. Ang totoo ay masaya din siya na pumayag na kayo makilala ko si John ngayon. Sigurado po akong hindi siya magdadala ng problema sa sitwasyon. She is very understanding. Mas lalo pa ako nasaktan sa narinig. Damandam ako ang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga mata pero mabilis ko ikinurap ang mga iyon para pigilan ang pagsungaw ng mga luha. Sana nga. Sa pagkakataong iyon ay naririnig ko na ang hinanakit sa boses ni nanay. Nagulat pa ako nang makitang naluluha din siya nang tingnan ako, na para bang siya ang higit na nasaktan para sa akin. Para bang alam niya ang nararamdaman ko sa ngayon. Wala sa loob na napatitig ako sa kanya habang nagsasalita siya. Hindi mo alam kung gaanong naghirap ang anak ko na iyan, may raos lang ang pagbubuntis. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo pero hindi ko maisip kung paano mo nagawang ipagtabo yan siya. Minahal namin siya ng tatay niya. Labis na minahal at inlagaan pero sinira mo lang. Napasingap ako sa sinabi ni nanay. Nay, anong tumahimik ka, Aliyah? Hayaan mong sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Bigla ay saway niya sa akin. Agad kong naitikom ang bibig. Nag-aalalang sinulyapan ko si Josh at nagulat pa ako pagkakitang nakatitig siya sa akin. Unlike in the past, I can see the guilt in his eyes now. Wala na ang galit doon. He appears to be dealing with a conflicting emotion within himself. Inaamin ko pong malaki ang kasalanan ko sa inyo at humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong hindi madali ang magpatawad. Pagsisikapan ko pong makuha ang kapatawaran ninyo. Hindi sa akin. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad kundi sa anak ko. Pagtatama ni nanay. Nagulat pa ako nang biglang gumaralgal ang boses niya. Grabe, ginawa niyo sa anak ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa isang ina makitang masira ang buhay ng anak niya. Pero wala akong magawa para ayusin siyang muli. Umuwi na lang siya sa akin noon na umiiyak. Sinasabi niyang baka ipakulong niyo siya kahit wala siyang kasalanan. Gulong-gulong isip ko noon kung ano bang nagawa niya. Umiiyak siya at natatakot sa sariling kaligtasan habang nandoon ang tatay niya sa ospital at nag-aagaw buhay. Gaano kasakit yun? Kahit na gustong-gusto ko siyang igantay, wala kami magawa. Dahil hindi naman namin ikaw kilala. At sino ba naman kami para sa isang tulad niyo? Masakit sa akin.
Sobrang sakit ang araw-araw ko siyang panoorin na iniiyakan ka kahit pa pinabayaan mo siya. Hindi lang ako umiimik, pero parang dinudurog ang puso ko sa tuwing pagmamasdan ko ang anak ko. Nalalaki ang mga matang pinagmasdan ko si nanay. Hindi ko alam, wala akong kaalam-alam na labis din siyang nasasaktan. Na tulad ko ay itinatago lang niya ang nararamdaman. Hindi ko na napigilan ang mga luha. Nilapitan ko si nanay na noon ay umiiyak na at niyakap ng mahigpit. Nay, sorry. Okay na naman na yun. Tama na, please. Humihikbing sambit ko kahit hindi ko alam kung ano ipinapakuusap ko sa kanya. Kung sana ay sapat ang yaka para pawiin ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang pasakit na dinala ko sa kanya. Batid kong nakamasid si Josh sa amin at hindi ko alam kung ano iniisip niya ngayon. I didn't mean for things to go this way. Hindi ko inaasahan na maglalabas si nanay na lahat ng sama na loob niya ngayon. Kaya ikaw, Josh, maswerte ka. Ngayon ka lang nahihirapan pa rin itong ano ko. Alam kong malungkot siya hanggang ngayon. Nawala na ang Aliyah na kilala ko simula nung bumalik siya sa akin na umiiyak ng araw na yun. Hindi ko na nakikita ang dating kislap sa mga mata niya. Josh's face is filled with remorse. He turned to face me and I could see regret in his eyes. I know that no amount of sorry will make the pain go away. Still, I am very sorry, Aliyah. Anya, hindi ko naman magawang magsalita. Ano ba sasabihin ko? Na hindi ko pa siya napapatawad? Na nasasaktan pa rin ako? Hindi ako handang ungkatin ang tungkol sa amin. Dahil kung gagawin ko iyon, ipihadong ako lang ang talo. Nandito kami para pag-usapan ang tungkol kay John.